Super saya ko nga nung natapos na yung wedding namin at nakagraduate na din ako bilang bride. Halos lahat kasi ng ine-expect ko na mangyayari sa kasal ko, yung mga detalye halos lahat ay na-meet. Actually, yung iba pa nga ay na-exceed pa. Kaya naman, thank you self at kay King Kong. Kasi natyaga nating asikasuhin ito kahit wala tayong wedding planner at ganito yung naging outcome. Kaya ngayon, ikukwento ko sa inyo ang ilan sa mga DIY namin. Konnichiwa, Jana des. Isa akong dating OFW sa Japan na ngayon ay for good na sa Pinas. Nung mga time na to ay malapit-lapit na nga ang kasal at ang laki-laki na ng tiyan ko. Ito pala yung in-order ko ng mga souvenirs sa mga ninang-ninong sa Shopee. Andito naman yung iba pang mga essentials. At isa pa talaga sa bumuo ng wedding namin ay itong Mosview product. Shoutout po sa Mosview International and Mosview Philippines. Talagang nag-abala pa sila magpadala nitong mga products nila like collagen. Isa nga talaga to sa pinaka-OG na collagen dito sa Pilipinas kahit i-search nyo pa. At talagang gumagamit din ako nito bago ako mabuntis. Nagpadala din sila ng all-in-one premium set at alam nyo ba kung bakit nilalagay ko dito sa paper bag? Kasi sa wedding day ay merong games at mga paraffol. At meron nga din trip to Japan na ang laman naman ay mga products from Japan naman. Syempre palaging may touch of Japan at alam nyo naman ang Mosview ay manufactured talaga sa Japan. Dito naman ay gumagawa ang pinsan ko na si Eli ng seat names. DIY lang talaga sa Canva niya ginawa at ang ganda ng kinalabasan. Tulong-tulong na nga kaming magtupi para mapabilis. Ultimo nga yung pika-pika sa kasal namin ay kami na yung gumawa. Parang nasa 2,000 to 3,000 lang yung nagastos namin at kapag kasi umorder ka pa ng bukod eh mahina na 5,000 pataas. Nakita nga lang din namin to online at ito yung mga quake overload, inipi, tapos meron pa kaming ibang binili hindi na lang nakita. At ganito yung naging itsura niya. Simple lang pero at least may pika-pika. Yung mga pinaglagyan nun like yung sa donut, binili ko lang din sa TikTok shop. Syempre di din mawawala ang pagpapapamper, nagpagawa ako ng kuko at siguro mga 2 days before eh nagpagupit na nga si King Kong dito sa Classico Barbershop dito sa Candelaria. Bagong open lang din yata to at nai-recommend lang din ng mga friends. At nakuha din nga nila yung gupit na gusto ni King Kong. Maganda din yung ambience dito kasi literal na parang classic talaga. Regarding naman sa malagkit or kakanin na ibinibigay nga din sa kasal, usually ay nagtutulungan yung mga pupunta yung mga kamag-anak, mga kapitbahay, pero sa amin, since civil wedding nga lang yung sa amin at 55 persons lang talaga yung mga invited, ang ginawa namin ay umorder na nga lang kami dito sa palengke ng suman. 500 pieces ay nakuha namin ng 2,750 pesos. At nakatali na yon 5 pieces per bundle, less hassle na. Tapos ito naman yung napili namin na souvenir sa aming mga ninang at ninong at sa Shopee ko nga lang din to na order. Parang 300 plus yung isa, hindi ko na matandaan yung eksakto. Personalized na siya, may pangalan sa mismong lamp at pati yung lalagyan kasama na. Ang kinuha namin mga ninang at ninong ay mag-aasawahan na kaya isa lang yung binigay namin. Ang naging souvenir naman para sa mga guests ay itong watercolor paint by Ana the Artist, di ba? Napaka-aesthetic. Ito namang venue namin ay dito lang din malapit sa amin sa Happy Homes Candelaria. Ang catering and styling naman ay by Villestas Catering. Intimate package at nagpa-add nga kami nitong canopy. Nag-request din talaga ako ng mga kandila kasi yun talaga yung gusto ko, intimate yung datingan. Nasarapan din nga kaming lahat sa foods. Ayan nga't nagugutom na naman ako. Ako halos lahat ang nagplano at nag-asikaso with the help of my family and friends. Pero naisip ko na dapat sa mismong wedding ay kukuha ako ng on the day coordinator. Ano ba yung on the day coordinator? Ibig sabihin sila yung mag-a-assist, magko-coordinate ng buong flow ng kasal mo pamula umaga hanggang matapos or depende sa naging usap kasi nyo. Bilang ako yung nagplano at ako din yung bride, hindi ko siya kayang pagsabayan sa mismong wedding. Kaya naghanap ako ng talagang mapagkakatiwalaan at kilala ko na din naman sila kasi kapatid at pinsan sila ng closest friends ko na si Austin. Pero sa totoong buhay, meron talagang mga nakukuhang wedding coordinator, minsan ka-package na siya sa wedding planning. But since intimate wedding nga lang tong sa amin at si Mayor pa lang naman munang magkakasal sa amin, naghanap na lang ako ng kakilala na meron din namang background sa ganitong mga gawain. Ito pala si Ate Veronica Amador at si Ate Lewilyn Amora. Shout out sa inyo mga ate kasi sila talaga yung naging haligi nung buong wedding program. Actually, hindi lang dun sa program kasi pamula-simula sa preparations nandyan na sila. Kaya kung ikakasal din kayo soon, make sure na kumuha kayo ng maayos na wedding coordinator. Kasi lahat ng pinaplano mo sa kanila nakasalalay halos. Yung papel na pinrint ko, flow yun ng program na sinend din sa akin ng host ko. Pero inedit ko yun into my liking kung ano mga gusto kong mangyari at idiniscuss ko sa kanila. Ultimo nga yung tugtog sa kasal, kailan ipi-play, kailan ako lalabas, lahat yun diniscuss namin. Especially yung timeline, dapat talaga nasusunod sa ganitong oras, dapat tapos na kayo ng ganito, or sa ganitong oras, dapat nakalabas ka na, tapos ng makeup, etc. Nakaka-pressure talagang magplano as in. Eto namang payong or parasol ay na-order ko lang sa Shein na parang 251 yata ang isa. Eto namang bouquet ko ay dried flowers, white roses at saka baby's breath at pinalagyan ko din ng kaunting dahon. Nakita ko nga lang sila sa Instagram, yung Wilted Winds.
At umorder ako sa kanila online. Parang nasa roughly 6,000 pesos kasama na ang 7 ninang, 7 ninong, 2 mother, 7 mini bouquet para sa mga bridesmaids, 7 groomsmen at saka yung bouquet ko at yung kay King Kong. Nag-ask din naman ako sa flower shop dito malapit sa amin kaso mas mahal, inaabot siya ng 8,000 sa ganung package. Eh di umorder na lang ako. And sa last part ng aming program ay nagkaroon nga ng gender reveal. Nagawan ko naman na to ng separate video kung paano ko ginawa. Mura lang din naman yung nagastos ko dito, parang nasa 200-300 pesos lang if I'm not mistaken. Mabusisi nga lang siya talagang gawin kasi nga yung may mga picture pa akong nilagay at saka tic-tac-toe yung ginawa namin. All in all, kahit intimate yung wedding namin, 55 guests, talagang closest family and friends lang, eh sobrang saya. Although hindi mawawala yung sana ganto, sana ganyan. Eh wala namang 100% perfect. But for us, eh sobrang magical at napakasaya at napaka-perfect na sa amin nung naging wedding namin. Kaya thank you talaga sa mga naging parte nitong wedding namin. Sa aking mga kapatid na si Ate Jelly, si Ate Niknik, at si Eli na pinsan ko, at kay Jomer din, at sa mga friends talagang willing tumulong at maging parte ng isa sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. At kung may questions kayo at gusto nyo malaman about sa DIY wedding namin, just comment down para naman masagot ko. Lalo na sa mga future bride dyan, I know the struggle. Thank you so much and that's it for today. Janemi te corte rigato. Bye bye. See you on my next vlog.